Ito ang Samal Island Davao City Connector, SIDC. Noong Sabado, sinabi ng Kagawaran ng Public Works and Highways DPWH, na ang rate ng development ng pagtatayo ng Samal Island Davao City Connector, SIDC, bridge ay nasa 38% na ngayon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Iniulat ng DPWH, ang mabilis na pag-unlad sa pagtatayo ng Samal Island Davao City Connector, SIDC, bridge, kasama ang proyekto na nakamit ngayon ng isang 38% na rate ng tagumpay mas maaga sa orihinal na schedule. Pinondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA, mula sa pamahalaan ng People's Republic of China. Ang SIDC Bridge ay ipinatutupad ng DPWH Unified Project Management Office Bridges Management Cluster, UPMO-BMC, kasama ang China Road and Bridge Corporation na nagsisilbing kontratista. Ang toll-free, 4-lane extradosed bridge ay sumasaklaw sa 4.76 kilometro, na nag-uugnay sa Davao City sa R. Castillo Daang Maharlika Junction sa Samal Circumferential Road. Ang tulay ng SIDC ay inaasahan na makabuluhang bawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Davao City at Samal Island, mapahusay ang kadaliang mapakilos ng rehiyon, itaguyod ang turismo, at pasiglahin ang aktibidad sa pang-ekonomiya sa buong rehiyon ng Davao. Noong June 27, 2025, si Senior Undersecretary Sad Ain ay nagsagawa ng isang on-site inspection kasama ang UPMO-BMC Project Director Rodrigo I. De Los Reyes, UPMO Roads Management Cluster 1 at marami pang iba. Ang tulay ay magtatampok ng isang 275 metro na pangunahing span at isang 47 metro na vertical clearance upang mapaunlakan ang mga vessel ng dagat. Ang seksyon ng pagtawid ng dagat nito ay umaabot ng 1.62 kilometro sa buong tubig, na suportado ng dalawang mga pylon. Ang bawat isa ay nakatayo ng 73 metro sa itaas ng antas ng dagat, kasama rin sa kumpletong disenyo ng tulay ang mga roundabout, ramp at approach roads. Ang proyekto ay patuloy na nakakatugon sa mga pangunahing milestones ng engineering at konstruksyon, na may malaking pag-unlad sa ilang mga lugar tulad ng board piling sa Davao side ng Land Viaduct na may 73 mula sa 110 na board piling na nakumpleto, na kumakatawan sa 66.36% na pagkumpleto, habang ang lahat ng board pile sa panig ng Samal ay nakumpleto. Natapos din ang board piling para sa navigation na tulay sa Davao side at Samal. Ang pag-install ng konkreto ng selyo para sa bahagi ng navigation ay patuloy sa gilid ng Davao habang nakumpleto na ang Samal side. Sa mga tuntunin ng konstruksyon ng Marine Viaduct, ang bahagi ng Davao ay nakumpleto ang 12 ng 32 na board piles, o 37.5%, at ang Samal side ay nakumpleto ang 11 ng 44, o 25%. Ang konstruksyon ng ramp sa panig ng Davao ay nakakita rin ng matatag na pag-unlad, na may 6 na po sa 133 na mga tambak na nakumpleto, katumbas ng 45.11%. Para sa mga pag-install ng pile cap, 11 sa 26 na mga pile caps ay nakumpleto sa Davao side ng Land Viaduct, habang 5 sa 16 na mga pile cap ay natapos sa Samal side. Bilang paghahanda para sa pagpapalawak ng kalsada sa kahabaan ng Daang Maharlika, ang pag-install ng fencing at pag-alis ng mga umiiral na istruktura at mga hadlang ay nakumpleto. Samantala, taliwas sa mga naunang pagpapahayag, ang mga civil works para sa tulay na magkokonekta sa mga isla ng Panay at Guimaras ay hindi magsisimula sa taong ito ngunit sa July 2026.
Ang tulay ng Panay-Guimaras ay bahagi ng proyekto ng Mega Panay-Guimaras Negros, PGN, na proyekto ng tulay na, sa oras na mabuo o na kumpleto, mababawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Panay, Guimaras, at Negros Islands mula 3 hanggang 4 na oras hanggang sa ilalim lamang ng 1 oras. Inihayag ni Treñas ang bagong schedule sa panahon ng 2025 unang quarter regular na pagpupulong ng IDC noong March 3, ang kanyang huling bilang chairman. Ibinahagi niya ang mga takdang oras para sa mataas na inaasahang proyekto, kabilang ang pag-sign ng isang kasunduan sa pautang in September 2025, ang pagsisimula ng mga civil works in July 2026, at ang pagkumpleto at pagbubukas ng tulay in June 2028. Ang proyektong ito, na nagkakahalaga ng 189 na bilyon pesos, ay isang pangunahing inisyatibo sa infrastruktura na naglalayong mapahusay ang koneksyon sa rehiyon sa pamamagitan ng isang 32 kilometrong tulay na nagkokonekta sa mga isla ng Panay, Guimaras, at Negros. Ang tulay ng PGN Link ay nahahati sa 2 pangunahing mga seksyon. Ang Seksyon A ay sumasaklaw sa 13 kilometro, na nagkokonekta sa Panay sa Guimaras na may tulay na 4.97 kilometrong tulay na dumadaloy sa dagat. Ikokonekta ng Seksyon B ang Guimaras sa Negros, na nagtatampok ng isang 19.47 kilometrong kahabaan, kabilang ang isang tulay na 13.11 kilometrong tulay na dagat. Ang proyekto ay mangangailangan ng sopistikadong pamamaraan ng engineering upang matiyak ang tagumpay nito. Ang kagawaran ng Public Works and Highways, DPWH, ay nangangasiwa sa proyekto, na may mga pag-aaral na posible at detalyadong disenyo ng engineering na isinasagawa na. Nauna nang sinabi ng Senior Undersecretary na si Emil Quesada ng DPWH ang mga konsultant na may kadalubhasaan sa mga long-span bridges ay tumutulong sa mga paghahanda. Ang makumpletong tulay ng PGN Link ay inaasahang maging ganap na mapapatakbo ng unang bahagi ng 2030s, nakahanay ito sa diskarte sa pambansang pag-unlad ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas ligtas, mas mabilis, at mas maginhawang inter-island transportation.